If there is no budget, there is no program to implement. Kaya ito po sa isa sa mga nabiktima ng pagkatay ng budget at inilipat sa pork barrel at sa mga ayuda there, ayuda here, political bribery and political corruption fund ang bilyon-bilyon na pundo, pinababaan po at halos hindi bigyan ng budget ang NCIP. Sa dahilan ng ganyan, libo-libo po o ilang daan mga kabataang katutubo ng mga tribo na naglalayong makaangat sa kanilang buhay at makatulong sa kanilang mga pamilya at kanilang pamayanang tribong katutubo na makapag-aral sa kolehiyo at mabigyan ng subsidy support sa mga boarding houses nila, sa pagkain, sapagkat malalayo ng lugar nila para makompleto nila ang kanilang edukasyon hanggang kolehiyo. Ngayon po, pinatigil ng NCI sa ulat na nakikita natin online dahil wala na pong sapat na pundo para sa scholarship support ng mga kabataang mahihirap na mga katutubong pamayanan at tribo. Yan ay patotoo na talagang mayroong nagaganap na criminal negligence. Pagpapabaya na kahalintulad sa isang akto kriminal, itong ginagawa ng Marcos Jr. government at ng mga alipores niya na kasabwat ng pinsan niya at ng Senado at Kongreso. Mantakin mo, kawawa na nga ang mga tribong ito na nakakaranas ng pangaraw-araw na problema sa diskriminasyon, kakulangan ng oportunidad sa kabuhayan at ekonomiya, at winawasak pa ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF ang kanilang mga komunidad at pamayanan na ginagamit na guerrilla zone at guerrilla base upang magkaroon ng terorismo at magasik ng mga mararahas na mga activities. Ay ngayon po, wala pa rin silang puwang. Hindi lamang sa PhilHealth support, kundi pati sa education support. Hindi ba yan ay isang malinaw na criminal act of negligence, pagpapabaya na sinadyang gawin ng gobyernong ito? Di ba Alberto Mabini and Adriana Dacula and Emily Sidano and Mera Cabandan Lincoln? Criminal na kapabayaan, criminal negligence. So ano po ang mangyayari sa more than 1,000 yata itong mga scholars na ito na minimaintain po ng NCIP para po makapagbigay ng kaagapay na tulong upang makapagtapos ng kolehiyo at makapagbuo ng kanilang career at ng kanilang pagiging professional sa buhay upang matulungan ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga tribong pamayanang katutubo na nagiging scholars po itong mga kabataan ng mga mahihirap at pobreng kabataan ng mga pamayanang tribo at katutubo. Dahil hindi na po magbibigay ng subsidy support for scholarship ang NCIP sapagkat biktima din po sila ng pangangatay at pagtatanggal at pagpapababa ng budget. So baliwala po talaga ang anumang intent ng batas ng IPRA law o ng Indigenous Peoples Rights Act or IPRA kung wala din pong budget for program implementation. Ang sangay at ahensya ng gobyerno na inatasan ng batas na magpatupad ng ganong pangangalaga sa karapatan, kapakanan at kabutihan ng mga kapatid nating katutubo, tribo at pamayanan nila. So yun po ang epekto ngayon. At nagbabadya din po ang siguradong pagbaba ng mga subsidy support and insurance support na ibibigay ng PhilHealth dahil kinonsinti at pinayagan ni Marcos ang inutil at kontra mamamayan at isang kriminal na pagpapabaya na uri ng budget nila na tinanggalan ng budget subsidy ang PhilHealth. Ang pangatlo, ito pa mga kababayan, malamang sa malamang din ay bababa na rin ang scholarship support subsidy na ibinibigay ng programa ng Commission on Higher Education. Ito po ang pangangailangan sa pang-edukasyon na pagpapaunlad sa pangpublikong sektor ng edukasyon sa Department of Education. More than 12 billion din po ang tinanggal sa kanila at more than 30 billion or almost 40 billion sa Commission on Higher Education ang naibaba na budget at kulang din ang suporta sa mga state colleges and universities. Sigurado po tayo na ang kalidad ng edukasyon at ang dami at lawak ng bilang ng mga kabataang Pilipino na galing sa mahihirap na pamilya ay mababawasan din po ang oportunidad na makapag-aral po sila.